Sino ang takot sa SMNI? Anong mga media entities ang mananatiling nagtataguyod ng kalayaan ng pamamahayag, pananalita, at pag-iisip? Bakit natin kailangang ipasara ang lahat ng hindi sumasang-ayon sa atin? Hindi man lang binibigyan ng pagkakataon na magpaliwanag, paano nangyari na naglabas ng show cause order ang NTC sabay bigay ng 30 araw na suspensyon? Nakapagtataka, takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Ito ang pahayag ni Senator Amy Marcos sa ginawang suspensyon NTC sa SMNI. Ngayon lang po ako nakakita na pinagpapaliwanag ka pa lang, may parusa na agad. Pinarusahan nyo na eh. Ang suspension po, parusa na yan eh. Dahil po sila media. Ang hanap buhay po nila ay media. Ang SMNI ay sinuspindi ng NTC ng 30 araw, dahil meron paglabag ayon sa Kongreso, ni hindi binigyan ng paliwanag ang SMNI basta na lang nila sinuspindi walang due process. Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. The NTC, blah, 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 acting on the House Representative Resolution number 189. So, ito po, yung suspension na po na to ng NTC, kaya po sila kumilos para i-suspend itong SMNI dahil po yan sa resolution ng House of Representatives. Yan, malinaw po yan. Resolution urging the national, etc. etc. So, kaya ang ginawa po nila, NTC has issued show cause order within 30 days. With 30 days suspension order dated December 19, etc. etc. Bakit po nagbigay ng order na ganito? In said order, the NTC directed yun nga, SMNI to explain in writing. Pinagpapaliwanag po yung SMNI to explain in writing within 15 days from the receipt thereof why it should not be administratively sanctioned. Okay. So pinagpapaliwanag pa lang nila yung SMNI kung bakit hindi sila dapat administratively sanctioned. So binibigyan sila ng 15 days. Meanwhile, paparusahan na po sila ng suspension agad. So wala pa po silang, hindi pa po sila nakakapagbigay ng paliwanag, isususpende na agad. Yun po yung sinabi rito eh. With suspension. Bakit po with suspension? Katulad po yung sinuspende po yung programa ni Pangulong Duterte at ni Ka Eric at ni Badoy. Ano po yung allegedly na nilabag ng mga to? Dapat po meron munang allegedly. Alam niyo po, sanay na sanay tayo pag sa Supreme Court o kung kanino pa man, pinagpapaliwanag, we are giving you 10 days para magpaliwanag tungkol dito sa inirereklamo sa inyo. Ngayon lang po ako nakakita na pinagpapaliwanag ka pa lang, may parusa na agad. Pinarusahan nyo na eh. Ang suspension po, parusa na yan eh. Dahil po sila media. Ang hanap buhay po nila ay media. Alam nyo po, 30 days suspension, parusa na po yan. Sa mga government employee, government po to under ka ng gobyerno kasama po, isa po sa mga parusa yung yung suspension. Pero bago ka isuspend bilang kaparusahan, tandaan po ninyo dumaan ka na sa proseso. May pinagdaanan ka ng proseso, pinagpaliwanag ka, no? In writing o may reklamo sa'yo dito, magpaliwanag ka within 15 days in writing na papirmahan mo sa abogado mo. Pinagpapaliwanag ka o kaya ipapatawag ka. Ngayon po lang po ako nakakita, may dumating sa amin ditong resolusyon.
magpaliwanag kayo within 15 days. Pero habang hindi pa kayo nakakapagpaliwanag, paparusahan na muna namin kayo. Wala pong ano yan, wala pong due process. Di ko po alam kung anong due process ng NTC. Pinagpapaliwanag niyo pa lang, sinuspend nyo na. Walang dinaanan na sinagot mo, tapos hindi kami na-satisfy sa sagot mo. Kaya ikaw ay sususpende muna namin. Parang, sige, magpaliwanag ka, pero habang hindi ka pa nakakapagpaliwanag, hindi ka pa nakakapagpaliwanag, sususpendihin ka muna namin. Parang, ewan ko po, kahit po hindi tayo abogado, wala nga po sinasabing violation Kayo lang po kasi, ano nga po yung sinabi? Ito po, press release na to Wala naman po sinasabi. Ayun nga sinabi for alleged violation of the authorities. Ano nga yung alleged? Bakit mo parurusahan kagad kung alleged pa lang? Mahirap po. Hindi po tayo abogado, pero kahit simpleng mamamayan, no? Nasa ko po sa inyo, ang basehan po nila, nag-resolution. So sabi ko nga, lahat ng tao, bago nyo sabihin na, bago nyo parusahan, ito pinagpapaliwanag pa lang nila, may kasama ng parusa. Okay? May kasama ng parusa. Okay na, tatanggalin na kita, paulit-ulit ka na Binigyan kita ng pagkakataon, di ka naman sumasagot. Okay. Balikan po natin tong sinabi rito ng mismong NTC. In said order, the NTC directed, pinagpapaliwanag sila, no? Okay. From 15 days. Bakit hindi sila pwedeng sampahan ng... Kaya ngayon papatulan natin sila para ipakita natin sila na sila yung walang sense. Okay. Moreover, in ordering the 30-day suspension, bakit po nila daw sinuspende? Nagpaliwanag po yung NTC. Okay. Of its radio and television, pursuant to Section 16, as amended, the NTC stated. Ito po paliwanag ng NTC, bakit po nila sinuspend. The NTC stated that it took cognizance of the House of Representatives declaration in resolution number 189 that Suara Sug has violated at least 3 a specific provision of his legislative franchise. So ayon dito, ayon sa NTC, may nilabag daw ayon sa House of Representatives, no? May nilabas daw. Meron daw nilabag. So ano nga yung mga nilabag? May mga nilabag sa kanilang provision ng kanilang franchise. So kung ano yung nilabag, ang sinasabi niya rito, specific provisions of Legislative Franchise Republic Act number 11422 and gave due deference to such determination of the House of Representatives at its authority over all matters directly and principally relating to the grant, amendment, extension, or revocation of franchise. Okay. Ang sinasabi ngayon, kaya namin sinuspindi yan kasi sabi ng House of Representatives ay suspendihin namin. No? Bakit kami susunod? Kasi sabi ng House of Representatives, may nilabag daw
di umano may nilabag daw na sa kanilang franchise itong SMNI. Pero hindi po nila binabanggit kung ano 'yon. No, ayon daw doon sa resolution, may nilabag daw yung SMNI sa franchise. Okay. The NTC was one of the invited agencies, etc., etc. So the corresponding administrative hearing by the NTC following the issuance of this order will be on January 4, 2024. Okay. So maghihiring pa lang sila, administrative hearing, maghihiring pa lang po sila, pinarusahan na nila yung NTC. Ano po yung parusa? Suspension ng 30 days. Yun po yun eh. Ganun po ba yung due process? No? Pag nirecommend po ba ng congressman, kahit po wala pang malinaw kung ano yung na-violate, baka po ang sinasabi nito, kasi sinabi nila meron daw violation, 3 violation na ng franchise ng SMNI. Hindi po ba yan yung tinanong kay ni Karen Davila? Yan yung paulit-ulit na tinatanong ni Karen Davila dito kay Nograles, kay Migs Nograles, na hindi po niya masagot. Bakit ninyo pinapatanggalan ng prangkisa? Ano yung kasalanan? So nag-state siya pero hindi niya mabigyan ng halimbawa. Ang ini-state nila yung mga provision na nilabag. Pero ano particular yung ginawa ng SMNI, ayon kay Migs, yung rampant na red tagging, etc. So yun po no? Ang pinagbatayan po ng NTC kaya sinuspende kasi yan po ay naaayon, pinasususpindi kasi ng House of Representatives. At dahil ang House of Representatives, sila po yung nagbibigay ng prangkisa. Tama naman yun, sila yung nagbibigay ng prangkisa. Pero ano nga po yung partikular na nilabag ng SMNI para patawan ninyo ng 30 days suspension? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.